Jokes, jokes. Oh, si Jokes. Bye-bye. Po natin ang ating pong OIC, our director from MDSW. Palakpakan din po natin, Director J. De La Puente. Sir. Tawatin po natin ang ating pong minamahal na konsehan upang bumati po sa atin. Palakpakan po natin, Councilor Ryan Ponce. Magandang hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na itong dumating sa ating pagsubok kung hindi paano tayo dapat, ngunit kung paano tayo bumangon. At ito ay binigay sa atin ng Panginoon sa napaka-perfectong panahon. Dahil ngayon na nangyari itong sakuna na ito, ang alkalde natin ay si Mayor Isko Moreno. Pagpakan natin si Mayor Isko. Ang Vice Mayor natin, si Vice Mayor Chika Tienza. Alam natin na sa kabila na nangyaring sakuna, meron tayong dalawang tao na sigurado nating masasandalan. Kaya huwag niyo pong kalimutan magdasal, pati ang kalusugan ng ating alkalde at ating pangalawang alkalde, pagdasal nyo. Halos hindi na po sila natutulog sa dami ng trabaho. Maraming salamat po at kasama nyo kami sa inyong muling pagbangon. Maraming salamat po, Councilor Ryan Ponce. At sa mga pagkakataon po ito, tawagin po natin ang ating Vice Alcalde ng Luzon ng Maynila. Palakpakan po natin, Vice Mayor Chief Atienza. Magandang hapon sa inyo. Ayaw akong tanungin kung kumusta kayo. Marami kayong punto. Pero alam nyo, unang-una, at least makikita nyo, mararamdaman nyo na buhay na ang gobyerno dito sa Maynila sa pangulo ng ating alcalde na si Roy. Pero pangalawa, alam ko masakit ang nangyari sa inyo. Nakikita ko rin baka sa ano, ang ilang authorities na pinagdaanan nyo. Pero lalo na yung tatandaan nyo. Ang Panginoon, kahit na masakit ang nangyari, alam ko may rason siya sa lahat. At lahat ng meron kayo, wala man, kaya niyang ibalik yan ng buong buo. Kaya kahit na masakit ang pinagdaanan ninyo, pasalamat pa rin kayo ang buhay kayo. Pero huwag kayo kapalala dahil nandito lang ang gobyerno para umalalay at iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Mahal na mahal po namin kayo. Ang maganda dito, kahit na nangyari to, at manampalataya kayo sa Panginoon, naniniwala ako kaya niyang ibalik ng siksik liglig ang nawala sa inyo. Ngunit ang magiging maganda doon, pag dumating na kayo sa puntong yun, takba na niya, kasama niyo na ang Panginoon sa inyong mga buhay. Sa inyo, para maging maayos na buhay. Maraming salamat. Kapit lang kayo ba? Kaya niyo yan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Vice Mayor G. Atienza. At sa mga pagkakataon po ito, mga pinakahal po namin, taga-Barangay 420, palakpakan po namin ang ating ama ng Luzon ng Maynila, Yorme Isko Moreno. Thank you. Meron doon, meron. Hindi, siyempre, nagulong ko. Kahit saan niya, wala naman. At
syudad ngayon. Hindi naman po pwede ikipit-balikan ko na lang yung sitwasyon ko. At baka nagugulat din kayo, kung dati-dati 3 araw o 4 araw sa linggo bago kayo matulungan. Kanina nakita tayo. May mga nakausap ako doon sa Oblo. Pero maganda kalala, papalitan ko mamaya. Yan ang bagay na yan. Ipinagpapasalamat ko sa mga bagong department head natin na marunong sumabay sa akin. Na kailangan pag may suliranin, kung binibigay natin sa tao, solusyon, hindi rin problema. Kahit pa paano naman, maibsan. Tinakara, hindi naman. Kaya may sakit o masunod ka, kasi kung hindi ka lang isang, pero makakaya mga social media, pinakain kami lang kayo. Kumbensya mo kayo. Sino ang gutom? Sino hindi pa kumakain? Lilipas din yan. Ganyan ang ating pinamumunuan ng ating bagong direktor, Jay De La Puente. Itong bago niyong kusyal, sinipot ko. Ako, kasama ko nito. Kanina, nandito rito. Yes, ni Ryan Ponce. Ang city administrator natin, dati yung kursihan. Si Atty. Wadi Quintos. Kasi namin yung city administrator ngayon. Talaga. Bilis nyo. Okay po sila. Sabi ni Jose Araya, through the leadership of Vice Mayor Chi, nagpasa na ng declaration of calamity sa nung pagpunta ko kanina ng umaga, wala ko ng pera, ayaw ko naman magpag-isip. Hinahanap na akong pera para sa inyo. Ang sumambulat sa akin, pagbalik ko sa City Hall, muntik nang maputulan ng kuryente ang ating eskwelahan, ospital at pamahalaan ng Sorong Manila. Kasi dumating yung notice, alam niyo sa yung notice of disconnection. Dumating yung notice of disconnection. Internet, opisina, eskwelahan, at ating gobyerno. Marami. Amounting to 133 million pesos. Talagang ang pagkakataon dumarating pagka binibigyan ka ng guide. Isakto man, tinatawag ko lahat ng Meralco, PLDT, Smart, meeting kami ngayong hapon. Kaya ako katatapos lang. Kasi pinagbibilis ko lahat ng construction nila sa kalsada. Lalo na itong Quezon. Yan. Ang tagal-tagal na. At yung iba pang bukay. At saka yung mga nakaw na kuryente, nakaw na tubig, and so on and so forth. Nagkaroon ng pagkakataon. Kaya pumanatag kayo. Buhay ang ospital ng Sampaloc. Hey! Ito madalas yung mga sabi, humingi ako ng palugi. Diba sa bayarin? Sabi ko, hindi ako, pwede ba magkasuyo? Bigyan niyo lang ako ng 2 months. 2 months lang. I-update ko ulit yung bayan sa internet, telepono, tubig, at saka ng syudad. E pumayag naman kanina. Maraming salamat sa Diyos. Dalawang lang. Sino ba pwede ma-hold up? Turo nyo nga sa akin, hold up. But, hindi naman tayo
Yun din ang mensahe ko sa inyo. Kahit anong pagsubok, huwag mong susubukan. Minsan, kailangan lang magamot sa natuloy natin sa pagkakabata. Huwag yung intindihin kung ilang beses tayo nadapa. Ang intindihin nyo, ilang beses tayo pwedeng bumangon. At ngayong araw na ito, sa maliit ng mga kaparanan kasama si Chief, magpasal na kayo mga kapatid. Basta hanggat tayo kong bigayin ang bimpo, pipigayin ko. Hanggat tayo, nakatapat naman ako sa inyo, kapag hindi na kaya. Til-til na tayo. Kaya sabihin ko rin, hanggat tayo, gagawa tayo. Ngayon, bilang pagtugo sa pangalang araw, ang nasunod, ngayon makapilitan kay Tinig kami, bawat nasunugan na pamilya, at hindi nasunugan o na-water damage. Yung na-water damage, tatanggap ng 5,000 bawat isang pamilya. Yung mga nasunugan, tatanggap ng 15,000 pesos. Okay? Bago-bago na. Partida yan, wala pa tayong pera. Dati po, lang yan. Ngayon, dalawa partida. Kasi, habang tumataba, nagmamahal ng hero, nagmamahal ng dos-por-dos, nagmamahal ng damit, nagmamahal ng pagkain. Sabi ko, i-adjust naman natin para marami kayong matulungan lamang ng mga gamit at kailangan nyo. Kaya pagpasensyahan nyo yan. Yawa ang Diyos. Makaraos ulit kami. So, huwag kayo mawawang pag-asa, makakaraos tayo. Ha? Makakaraos tayo. Sa mga lola ko, yan ang pinaka-sport sa akin, mga senior citizen. Malaki yung utang sa inyo ng Maynila. 3 buwan na. Hindi, itatama ko yun. Mali yun, haliwangan ng 1,000. Hindi, ano yun, pambolatas. Itatama ko, babalik ko sa tama. Pero, walang maiiwan. Botante, hindi may sakit o wala. Hindi nakuha, updated lahat. Ito rin sa akin yung marinig. Baka sabihin mo, dati 1,000 yan. Bakit hindi 500 ulit? Eh, alam naman natin. Anong gusto nyo? 1,000 pero walang bigaya o 500 pero makatotohanan? Ano sabi mo mga kapatid? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng pero huwag kayo mag-alala. Parating na yung mission. Yung birthday cake ko rin. Balik ko. Basta, kung ano yung nakukuha natin. Nagawa ko ng paraan. Pero ngayon, ikamit muna natin yung problema. Ha? So muli, maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa akin. Huwag kayo mag-alala. Yung garbage crisis, napansin niyo ba kung tinitingnan na re-resolve ba? Wala na tayo crisis sa basura. Pero alam natin isa't isa na malaki na ang nahakot na basura sa kalsada sa Manila. Tama mali? Hindi pa tayo titigil. Hindi tayo titigil hanggat basura. Para ma-normalize na ang hakot ng basura. Hindi na tatambang sa yes, sir. Ay, yung baha. Yung baha, nag-order na ako sa barangay kanina. Nag-excuse lang sa akin si Chairman Agala. Kasi kasama siya dapat sa meeting kanina. Kung gusto niya, maiwan dito. Kasi maga-maga, sinabi niya sa akin yung problema niyo. Plus kanina nag-excuse siya. Hindi discuss namin mga chairman. Mag-declare in. Lahat. At ipatutupad ko na yung master plan ng drainage system ng Manila. Mahabaan yun. Hindi man natin pakinabangan ngayon, at least yung susunod na salinlahi natin. Kasi it's master plan kung paano ayusin yung drainage system natin. At importante yung basura muna. Huwag nang pumunta sa import na. Yun. So muli, maraming salamat sa pagtitiwala rin. Alala ko lang, nandito na rin naman kayo, yung mga minor de edad ng anak,
Ako, kukunin ko yun pagka nasa gabi pa yun, nasa kalsada pa yun. Kung sasama ang loob mo sa akin, ha? Para sa kabutihan nila yun. At sabihin mo sa inyong anak, na minordida, uy, baka makuha ka ng orin, dadalhin ka sa Marikina. Hindi kasi, papasama ko eh. Minsan, ayaw pakinggan yung magulang. Kaya minordida. Siyempre, magkakala yung mga may curfew na sa Maynila. Para sa kabutihan, una, ng kalooban nyo. Kabutihan nilang mga bata para sa kaligtasan nila. Hindi sila makariwara sa mga rambol-rambol. Rambol-rambol, di pa nga tulik o marambol-rambol na. Diba? Hindi saka natutulog kayo kung hihingi sila. Pagod kayo sa trabaho, nanggugulo sila. Wala na yan. Pakakalawitin ko lahat yan. At yung mga bata, matulong na maka, pag kayo inabot ng curfew, sa Marikina na kayo matutulog susunod na araw. Okay? Maliwanag pa. Ayusin natin ang lesson. At ayun at today, tayo rin naman ang nakikinig. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo. Manila! Thank you. Maraming salamat po, Yorme Isko Moreno de Magoso, and of course, palakpakan din po natin, Konsehala Eunice Castro. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. At alam kong grabe yung sunog na gabi, pinapanood ko at masakit na sa sa puso ko. Na nakikita yung sobrang laki ng apoy kagabi. At ilang oras din na bago na puksa yung sunog, alam kong hindi madali ito, pero magtiwala po kayo sa taas. Alam kong meron siyang mas maganda pang ibibigay sa inyo. At huwag kayong mawawalan po ng pag-asa. Ayun lamang po. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat.